Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan napupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng istasyon o ng programa. MX3 Stories, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito Dito ako, ako believe. Simula at pangarap. Mga bangga, lumaki sa Escalante, Negros Occidental. Sa isang simpleng pamilya na maagang pinaghiwalay ng mga pagsubok. Naiwan siyang mag-isang nagsusumikap para makapag-aral, nagtitinda ng yelo, prutas, bulaklak at gumagawa ng barbecue sticks. Habang pinapangarap noon ang maging TV anchor. Pagsubok at pagbangon. Naranasan niyang maiwan ng pamilya. Maliitin bilang probinsyano at mabuhay sa Maynila sa iba't ibang racket matapos madinay ang pagkakataong makapag-aral sa Amerika. Sa halip na sumuko, pinanghawakan niya ang pananampalataya, lakas ng loob at paniniwalang kayang abutin ang pangarap basta may sipag at pagtitiwala sa Diyos. Gabay at pundasyon. Mula sa batang lumaki sa kahirapan, isa na siyang negosyante at mentor na may sariling kumpanya at misyon na tulungan ang mga taong dumaraan sa parehong pagsubok na minsan niyang hinarap. Sandigang banal na salita. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Mga bangga, sa kubong halos gumuho, pangarap ang hindi naglaho. Makasama natin ngayon si Arnel Pios. Hello, kamusta po? Magandang hapon and welcome to the show. Ayan. Ayan. Magandang hapon sa inyo lahat. Ang ganda Magandang ng boses. Pwede nga. Pwede diba? na pumalit sa Oo, pwede na talaga. In fairness, partner, no, yung parang nakikinig tayo ng sino tong mga idol mo? yung mga Ted Filon. Ayan, ganyan. Mga boses. So, kamusta po kayo?
Ayos lang. Yun, Ayos di lang. ba? Pwede. Ayos lang. Maganda. Hindi pa nakamodulate yan, Oo, partner. hindi pa. Kumbaga, ito yung tinatawag talaga na literal na May golden gift. voice. Yes. Ito yung gifted. Oo, sa atin kasi golden hair lang. Ako, child eh. But anyways, ayan, kamusta po kayo? At kamusta ang biyahe papunta po dito? Medyo matraffic. Alam nyo na. At talaga namang, kasi hindi namin expect na gano'n. Kasi ganito oras usually, Mm-mm. Matraffic na. matraffic na. Simula na kasi yung school, labasan na rin ng ibang mga school. Kaya, Bukod pa dito, nag-uulan pa. uulan Oo, na pa. totoo, no? So, mabilisan yung takbo. Ikaw Correct. ba yung boses mo mula nung pagkabata? Ano na talaga? Yung parang malaki talaga. Oo. Actually, hindi ganito eh. Meron akong napanood kasi noon, nung bata ako, na kailangan nakababad ka sa dagat. Yung mga ganong naririnig ko Parang noon. pang Regine Velasquez. Oh, parang gano'n. ganon. Parang may, So, parang practice. Parang, Oo. Dahil malapit kami sa dagat, ang Mm. ginagawa ko madaling araw, alas 4, alas 5, tinry ko lang din. Kasi manipis talaga yung boses ko noon. Okay. So, Totoo pala, kasi Naku. yung effect. Ako hindi. Sana pala binabad ka din. Sa iba ako nagbabad din. Sa suka. So, ganun. Totoo pala yun, no? Sige, kamustahin muna natin si Sir nung ano. Paano ba namin yung tawagin? Ariel? Ano ba tawag ko sa inyo ng mga kaibigan? Arnel. 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 Oh, Kuya A. Si Kuya A. Ay, si Kuya A. Na merong say. Oo, meron din kami Kuya DJ A. na Kuya A. Oh, Kuya si A po Kuya eh. A. So, Kuya A, nabanggit mo, di ba, na bumababad ka sa dagat. Bakit? Ito ba, nung bata ka, ay, ikaw ba sumasali ka sa mga singing contest? Ganon? May Pangarap background ka? ka ba ng ganyan? Yes. Pagka may mga piyesta sa lugar namin, sumasalang talaga ako ng pagkanta kasi yung family namin, yung tatay ko, Mm. mga singers din talaga sila. May nasa la- May sample tayo mamaya. Oo, Mamaya. sa mga singers talaga. Sa mother side naman, Ganun din, sa church, kumakanta, Mm. maawit sila. So, exposed kami sa music, mhm. mga musical instruments, ganun din. So, yun lang. Kaya, may mga, alam mo na, wala naman tayong proper na training. May mga haka ka lang, uy, magbabad ka sa Sa dagat. dagat. Mm. Pero ano yung pangarap niyo gusto niyo maging noong bata pa kayo? Gusto ko talagang maging TV anchor. Yun talaga. Paborito ko sila. Ah. Yung mga personality noon Mm-mm. during 1995, Mm-mm. mga ganon. Mm-mm. Tapos ginagather ko yung mga classmate ko, yung mga kaibigan ko. Kunwari, nandun ako sa TV, nanonood sila. Panoorin niyo ako. Ikaw Tapos nagsasalita. wala akong script pero memorize ko yung sinasabi nung Galing. magandang gabi bayan. Mga Oo, di ba? May ano talaga. Tonohan talaga, meron, partner, meron. no? So, ikaw, growing up, eto ba, nasundan mo yung pangarap mo o nag-iba ka ng kurso? Hindi ko actually nasundan eh. Kasi nga, dahil hindi tayo lumaki sa mayamang pamilya, Mm. tapos naghiwalay pa. So, walang support system. Ah, So, kanya-kanyang kayod. Pero yung heart ko, nandun pa rin. Kumbaga, hindi siya nawawala. ilan taon kayo nung naghiwalay ang pamilya niyo? Mga 8 years old. 8 years old ako noon. So, Aware ka na nun Mm. sa mga nangyayari o... aware ako kasi very exposed kasi maliit lang yung lugar namin. Very exposed ang issue. Mm. So, kabilaan. So, ganun siya yung nangyari. Tapos, yun nga, nagkahiwalay sila. Nagpunta sila sa Manila. Tapos ako lang mag-isa. So, lumaki Tubong kayo maliit. sa lola, ganyan? Hindi talaga ako lumaki dun sa kanila. Since na nagwalay yung mga magulang ko, may kubo kasi kami doon. Mm. At ako lang talaga naiwan doon. Ha? Mag-isa. Ikaw lang, Sa- mag-isa? Ako lang mag-isa. Sa 8 taon? Ang gulang? Ganong Grabe yun. 8, 9, ganon. Paano ka nabuhay? Pero yung mag-isa? katabi ng bahay namin, yung Mm. lolo ko, kasi matanda na sila. Pero may sarili kasi kaming, kumbaga, pag alis nila, Mm. ng mga magulang ko, naghiwalay sila pag alis ng nanay ko dito sa Manila. Ako lang mag-isa talaga doon. Kumbaga, naranasan ko na, alam mo yung kanin na may, nag-green na. Oo. Yung Papanis kanin, na. Papanis na. Oo, Panis na oo, talaga. papanis na. Actually, Bilis na. green na. Wala kang choice eh. Kailangan mo siyang kainin kasi kinabukasan papasok ka sa eskwelahan. Ganun ang nangyari. So, ayoko naman maging pabigat din sa lolo ko at lolo ko kasi nga wala rin silang source of income. So, yun ang nag-motivate sa akin na hindi ako pwedeng manatiling mag-isa dito. So, ilang taon ka nagtitinda ng yelo? Kasi tinda ka ng yelo, Mga prutas, 10. bulaklak. Oh, Ang Sa bata mura pa. pang edad mo, lahat yan naranasan mo. Kasi kailangan kong, wala kasi nagbibigay ng baon sa akin. Madiskarte ako nung bata. Sabi ko, lagi kong tinitingnan, bakit sila kumikita? Mm.
pwede kaya ako dyan. So, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa palengke, pwede po bang may trabaho po ba dyan? Nang katulad ng edad ko? Ay, bawal magtrabaho. Pambaon lang po, kahit ano po, kahit magwalis ako dyan, kahit So, nagkataon na, okay, kailangan namin ng yelo. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng paraan para mag-supply ng yelo Kapag-provide ka sa doon. kanila, So, oo. ako magdi-deliver, bibenta nila sa akin ng siguro mga mura lang nun eh. Tapos papatungan ko. Hindi ko alam business pala yun. Basta ang sa akin, may baon na ako kasi 3 to 4 kilometers ang school namin, high school. Ang layo. Nilalakad ko yon araw-araw. So, napagod ako maglakad. Sabi ko, maghanap kaya ako ng hanap buhay para lang makapag-provide sa pangailangan. Sariling notebook, sariling pangailangan lahat. So, paano yung pagsubok? Ang hirap nun ha? Kasi kung sa 8 taong gulang ka, na walang kalinga ng magulang, di ba, buti, ganado ka pa mag-aral. Kasi yung iba dyan, kapag wala yung magulang, walang nag-guide sa'yo eh. Ano yung araw-araw? Papasok ka, mag-isa, uuwi ka, mag-isa din. Yes, ganun ang nangyayari noon kasi nga kailangan mong lumaban eh. Kailangan kong lumaban. Alam mo yung kape noon, na yung kape, uso sa probinsya yun eh, yung kanin, sabawan mo lang ng kape. Mabubuhay ka na doon. So, ganun araw-araw yun. Ang ginagawa mo. So, actually, nagkasakit ako noon dahil nga coffee. Tapos, mataas ang acid niya. So, lalagnatin ako dyan kasi nga, late ang kain ko. Lalagnatin ako. Papasok ako may lagnat. So, ganun ang cycle noon. Dapat kang pumunta sa mga lolo't lola mo pag yun yung may nararamdaman ka noon. Siyempre, kailangan ng gamot. Di ba? May mag-aalaga. Bilang bata kasi, magulang ang hahanapin mo eh. May lola at lolo, pero iba yung nanay, iba yung kalinga ng nanay. So, ayaw ko nang abalahin yung mga matatanda kasi matanda na sila. May sarili din silang karamdaman. Ang sa akin, gusto ko lang makasurvive. Masurvive ko lang to. Kung gutom ako, matutulog ako. Gising ako kinabukasan, walang pagkain, papasok na akong ganyan. So, hindi ako natili sa ganon. Kailangan ko maghanap buhay, sabi ko, para mabuhay ako. So, nung nagtapos ako ng elementary, tapos ako ng high school, yung mga suki ko sa Tinda-tinda. sila yung nagbigay sa akin ng mga gift. Natuwa sila sa akin. Anong binigay sa'yo? Nagbigay sila ng pera, nagbigay sila ng damit, kasi wala akong damit pang graduation, wala akong pambayad sa toga, wala akong nagtrabaho ko sa mga tiyahin ko, nga lang may mga experience na nasasaktan ka kasi sa mga salitang ganon. Sabi ko, kailangan ko lumaban. Hindi ako hinto. So, walang year na huminto ako sa pag-aaral. Hindi ka ba nakaramdam ng, siyempre, inggit lalo na sa mga kabataan sa edad mong yan? Sila nagpapakasaya, naglalaro sa labas, ganyan. Hindi mo ba, anong ginawa mo nun? May mga kaibigan ka nakita mo naglalaro, ikaw nagtatrabaho na. Malungkot kasi nga bilang bata, sana naglalaro ako dyan. Sana lalo pagka sa amin may plaza doon, pag December. Nakikita ko yung mga family na may kasama sila. Ako nakahiga lang ako sa upuan, nakatingin sa kanila. Ano kayang feeling na may buong pamilya? Ano kayang feeling na may bumibili sa iyo ng pagkain, nanay, tatay mo? Ako nakaupo, tapos kinabukasan, nag-uwian na yung mga tao, natutulog ako dun sa upuan ng plaza. Kaya umiyak ako at that time. Kasi nga, bakit ganon? May mga questions ako eh. Bakit ganon? Bakit? Nararanasan mo to? Naranasan ko. At saka actually, hindi ko naranasang maglaro bilang isang bata. Hindi mo na-enjoy, no? Na-enjoy yun. Dapat ba sa punto na naalis ka ng landas? Siyempre, Yes. na mababarkada ka sa mga Yes. tao. Anong nangyari? Bisyo or talagang pinagbabawal na droga, lahat, sigarilyo, naranasan ko. Kasi nga, hindi dahil sa gusto ko. Gusto kong kalimutan yung sakit araw-araw. Kasi may mga kaibigan kang, ito, try mo to kasi makalimutan mo yung... Magiging masaya ka ba? Maging masaya ka. So, at the end of the day, malaking tulong din talaga ang church. Kasi ang church naman ay nagre-remind sa atin na, bawal yan, na talagang sa Panginoon. So, pero yung sakit, alam mo yun, na panahon lang talaga maghihilom yan. Walang tao ang pwedeng gumamot niyan. Kundi panahon talaga. Natatandaan mo ba yung araw kung saan naisip mo na talikuran ng lahat ng mga yung bisyo na mag-move forward na
kailangan labanan ko to. Natatandaan mo yung pinaka-araw na yun. Naalala ko yun kasi nagkaroon ng raid eh. Nagkaroon ng, kasi, pero hindi ako, at that time wala na, huminto na ako. May dala pa akong gitara sa church. Eh, mga kaibigan ko, na ano talaga sila, nahuli sila. So at that time, yung turning point ko na, ay, hindi ito ang landas na tatahakin ko. Hindi ako lalago dito, hindi ako maging successful dito. Kailangan tatahakin ko kung saan ako maging isang successful na tao. Pangarap ko talaga maging successful na tao. Ilang taon ka nung na-realize, man? Ilang taon ka na nun? Mga 15, 16. Ganun. Kumbaga, sa ganyang edad, hanapin mo pa rin yung mga magulang mo. Siyempre, oo. Nagkaroon pa ba kayo ng communication? At that time, wala. Kasi hindi pa uso yung cellphone at that time. Walang internet. Wala namang sulat. Kumbaga, alam mo yung ginawa ko noon at that time, meron akong imagination na pumupunta ako doon sa, alam mo yung dating ano ng PLDT, yung, yung sa... yung piso, yung huhulugan mo gano'n. Na for 30 minutes nakaabang ako na may tatawag sa akin. Pero hindi ko alam kung, I mean, may kuya kaya ako tatawag sa akin, may nanay kayo ako natatawag sa akin. So, yun yung, kasi lalakarin ko yun araw-araw. Lalakarin ko siya. Para lang abangan ko, tatawag kaya yung kuya ko. Pero wala akong idea na ano bang contact nito? Wala rin silang idea. Ganun lang. Kasi ano yung umaasa ka. Umaasa ako na may tatawag sa akin. Ikakamusta sa'yo. Ang hirap isipin, partner, na ganun mula pagkabata. Technically, mag-isa ka sa malaking mundo, no? Na tipong, nga naman, ano bang mapupulot mo kung ikaw lang yung mag-isa? Kumbaga, puro pang ano lang, pang konsil lang ng tunay na nararamdaman, ano? Kailan nagsimula dito na, yun nga, nakilala mo yung Panginoon, na tipong nagdesisyon ka na, teka lang, ito yung first step ng pagbabago na gagawin ko. At sino ang sino yung kasama mo? naghikayat sa'yo? Yung lola ko ang nag-ano sa akin, dinala niya ako sa church. Actually, lumaki talaga kami sa church. Nga lang dahil nga sa sitwasyon, lumayo ako sa Panginoon. So, dumating yung time na sabi ng lola ko, okay, may garden ako dito. Magtanim tayo ng bulaklak. Gawin natin negosyo. Doon ako na-motivate. Kasi everyday, meron kasing garden sa church. So, ito yung training niya sa akin. Ako taga-linis, ako taga-asikaso ng alaga ng mga halaman sa church. Kaya, yun ang naging ano ko na, okay to pang negosyo So, every Semana Santa, yung every October 31, November 1, dinadala ko ng lolo ko, sige, gusto mo kumita, magnegosyo tayo. So, magtinda kami ng bulaklak na ganyan. Tapos, regular days naman, mangga. Maghahango kami sa ibang lugar, titinda kami ng mangga. So, ganun na naging ano niya, na nag-motivate. Sabi ko, pwede pala akong yumaman sa ganito. Pwede pala akong magkaroon. Hindi ko lang alam talaga. Hindi ko lang alam kasi wala naman tayong mentor at that time. So, alam mo, kumikita ka. Kumikita, tapos, alam mo yung, I can earn money na hindi galing sa capital ko. I can use other people's money, other people's capital para kumita ako. So, kumbaga, diskarte lang ng Kumbaga salita. naka-separate na yung kita, basta sa'yo pasok lahat. Ayun, sa akin yung pasok lahat. Sabi ko, okay to. So, doon ako nag-enjoy talaga. Pag meron lang talagang isang taong magmo-motivate, no, magsisimula. Kumbaga, mag-ano kagad yan mag-uumpisa ka na no? Pag merong isang naniniwala. Tama. Dumating ba sa punto itong nabanggit mo na ikaw ay pumunta sa Maynila, no? At na deny ka, no? Sa papuntang Amerika nung nag-aaral ka. Ano nangyari itong paanong sitwasyon mo? At that time kasi, nung way back in 2003, kagagraduate ko lang ng Bible College. Tapos merong privilege na, okay, pwede kang mag-aral sa US. Masteral, 2 years doon sa Ohio. So, nag-apply ako. Nagkaroon ng pagigpit noon kasi awkward mutiny yun Yung time na yon, yung awkward mutiny na yon, so nagkaroon ng higpit sa embassy. So, na-deny ako. After ko ma-deny, gusto ko nang magwala. Kasi ko, ito na, end na ng pangarap ko. Kasi ang inisip ko, Amerika yung pangarap. Tutupad Ito na yun Kompleto na ako sa papeles, kompleto na sa kailangan. So, nakita ko yung paglagay ng embassy sa papel ko sa basurahan, sa gilid. Sabi ko, ayoko na. Gusto ko na sumuko. During that time na gusto mo na sumuko,
Nagtampo ko ba sa ating Panginoon yung Yes. nangyari sa'yo? Bakit pa sa dami-daming iba dyan, sa'yo pa nangyari? Definitely talaga, nangyari sa akin yon. Nilakad ko yung Kapitolyo, Pasig. Nilakad ko yung Pineda, Pasig. Papunta doon sa bayan. Nilakad ko lang, lakad lang ako ng lakad. Sabi ko, kung sisirain ko buhay ko, hindi ko maabot yung pangarap ko. Pero sabi ko, bakit may mga mayayaman? Bakit may mga taong ang dali nilang makuha yung kanilang Pangarap. Bakit ako sa ganitong sitwasyon? Wala bang pahinga? Wala bang pahinga yung buhay ko? Maliit pa lang ako, nagsakripisyo na hanggang sa dumating ako sa punto na to. Pero at the end of the day, totoo ang Diyos nakikinig siya sa atin Nakikita niya tayo, nakikita niya kahit may yung pinagdaanan natin. So merong pagkakataon na yon na huminto ako, umupo ako. Pagtingin ko sa gilid, may signboard ng church. Church to So, umattend ako ng prayer meeting hanggang sa doon, bumalik ako sa Panginoon at lahat na-involve ako sa church. Iba no? Kapag nakakilala mo ang Panginoon talaga. Nung nakilala mo ng Panginoon, bumalik ka na, no? Dito na nagsimula lahat ng mga magagandang nangyayari. Ito na ba yung nagsimula ka ng maging negosyante? Doon talaga kasi nga nakita ko sa Bible na pag walang trabaho, walang pagkain, hindi ka pwedeng kumain pag walang trabaho. So nakita ko yung salita ng Diyos na totoo talagang salita ng Panginoon. Kaya niyang baguhin ang buhay ng tao. Kaya niyang baguhin ang direksyon ng tao. So kasi yun ang Diyos Yun ang hindi lang sa kilala ko ang Diyos. Alam ko siya kasi inaral ko ang salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, okay. Ito na yun, Panginoon. Wala nang atrasan to. Wala nang regret ito. Tatahakin ko na kung ano yung gusto ng Panginoon. That's the will of God. Sabi ko, will of God. This is your will. So yung mga pinagdaanan ko, dinaan mo ako doon kasi dadalhin mo ko sa isang bagay na sa isang panahon na handa na ako. Kasi kung bibiglain mo ako, Panginoon, at bigla kami nagkaroon ng ganitong blessing, baka magyabang ako, sabi ko. Tama. Kumbaga, partner, no, parte talaga ng isang magandang future, no, na kailangan pagdaanan mo para rin may maganda kang kwento. Tama. Diba? Sa nangyari sa buhay mo, ano yung masasabi mo dun sa mga tao na nagtiwala sa'yo at sumuporta sa'yo? Kasi, di ba, simula bata ka, mag-isa ka lang Yung moment na alam mo na meron nang nakikinig sa'yo, may tumutulong na sa'yo, ano yung masasabi mo sa kanila? Well, salamat sa Panginoon. Nasa langit na sila ngayon, lolo ko at saka yung lola ko. Sila talaga yung nag-motivate sa akin na huwag kang huminto. Huwag kang ma-discourage kasi bata ka pa. Yung mga ganung klaseng training, bata ka pa. So, sila kasi mga negosyante sila. So, doon ako natuto sa kanila. Yung lolo ko naman, doon ako natutong gumawa ng barbecue sticks. So, galing sa school, gagawa ako ng mga 1,000, imagine, 1,000 sticks. Ang dami na. So, may kakalyuhin ka talaga, no? Talagang, kaya nga hindi ko Sakripisyo. naranasan maglaro talaga. Galing sa school, okay, sige, kasi kikita ako dito. So, ganun ang, sabi ng lolo ko, isang araw, yung mga paghihirap mo, makakamit mo rin yung pangarap mo. Huwag ka lang huminto. Kumbaga sa murang edad, ano na siya Mulat na siya. Oo. Sa realidad, sa buhay, diba? Yung takbo ng buhay. Yun nga yung nakakalungkot isipin. Nakurot talaga yung puso ko doon, lalo na nung sinabi niyang bata siya mag-isa. Imaginein mo, 8 years old partner, Correct. no? Na hindi niya naranasan maglaro. Kumbaga, parang hindi mo man lang nasulit ang lahat. Pero sa huli, sulit din ang lahat ng pinagdaanan mo. Yung sakripisyo na ginawa niya ng bata pa siya, no? Dahil wala siya rito ngayon kung hindi niya rin pinagdaanan ng lahat ng yun. No? How about naman to sa parents mo? Yung nagkaroon ka ng communication pa rin ba? O nagtampo ka sa kanila? Kahit nung lumaki ka na? Anong bata ako, nagtampo ako sa kanila. Kasi nga, talagang, bakit wala sila? Sa panahon ng birthday mo, sa panahon ng pag-iyak mo, sa panahon ng may sakit ka, naalala ko noon, nung nag-chill ako, talagang nanginginig ako sa sobrang wala kang nanay, wala kang tatay na tawagin. Kasi yung tatay ko, unfortunately, nag-asawa siya ng iba. Pero namatay na yung tatay ko years ago. Yung nanay ko naman, sa biyaya ng Panginoon, kasi nga, may kakayanan siyang tumulong yung lang, dahil nga, housewife lang siya, wala siyang experience sa trabaho, may sakit pa siya, na operahan siya. Kaya, hindi ako talaga financial support, wala yon. But wala akong, ngayon na lumaki ako,
naunawaan ko na ang Panginoon ang kumilos doon. Walang dapat akong babalikan na pagsisisihan eh. Kumaga, dahil wala kayo doon. Totoo. Tsaka, Kasi nandun ang Panginoon eh, kahit nung wala sila eh. tsaka ano, iba rin yung nakilala mong Panginoon, mas lalong naging strong yung pagmamahal mo sa pamilya mo kahit naghiwalay sila eh. Iba Yes. kasi yung pag sinuko mo na yung ano eh. Oo, Yung sinurrender niya na sinurrender lahat. mo na lahat. Binalikan ko yung tatay ko nung nasa Panginoon na ako, binalikan ko siya. Sabi ko, pa, wala akong galit sa iyo. Mm. Wala akong sama ng loob. Ganun talaga. Ang Panginoon ang nagdala sa Totoo. atin eh. Eto naman, partner, tanong ko lang sa iyo, Arnel, ano na yung laman ng panalangin mo ngayon? Na after all ng lahat ng pinagdaanan mo. Wala sanang makaranas ng naranasan ko. Sana kung may buong pamilya kayo, pahalagahan ninyo. Kasi ako, ang ginawa ko, OA man, minsan OA na, sabi ni Mrs., OA na, high school na yung bunso namin. Nilalagyan ko pa ng botones eh. Sinusuotan ko pa ng pantalon. Sabi niya, huwag mo nang, ang laki na niyan. Sabi ko, hindi ko naranasan to eh. Kahit puyat ako, sinusundo ko, hinati ko yung mga anak ko. Gabi yung pagmamahal ko sa kanila kasi ayoko nga maranasan ng naranasan ko. Sana sa mga bata na okay lang yun na dumaan ka sa pagsubok. Kasi yan yung para kang isang ginto na dadarang ka sa apoy. Correct. Dadating ang araw, kikintab ka talaga, kikintab ang buhay mo. Lahat naman tayo may mga pagsubok na pagdadaanan eh. At susubukin tayo na hanggang saan tayo. Ang importante dito, natutunan ko sa story ni Kuya A, yung tapang, yung tiyaga at sipag, simula doon hindi nawala sa'yo. Ano natutunan mo naman, Kuya A, sa mga pinagdaanan mo ng bata ka, lahat ng mga bad experience mo na naalulong ka sa masamang bisyo? Ngayon, anong natutunan mo? Natutunan ko talaga yung una sa lahat, kapag wala ka sa Panginoon, sira talaga ang buhay mo. Pag wala ka sa Panginoon, wala kang direksyon. So at the end of the day, para kang isang laruan na may spring sa likod, na kahit anong layo mo, babalik ka pa rin sa kanya. Kasi yung spring kahit anong unat yun ma-stretch man siya, pero babalik ka. So at the end of the day, ang kailangan natin is, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Una, may Bible. Basahin natin ang Biblia. Nakasulat naman sa Bible na ang Panginoon ay nagsakripisyo para sa ating kasalanan. Siya'y namatay, nilibing na buhay muli para bigyan tayo ng pag-asa, ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. So yung pag-asa na yun is an active hope. That's an active hope. Yes. People may see it as, Lord, bakit wala ka? He's there. Panginoon, ba't hindi ka nakikinig? He's listening. Kailangan lang natin ng pananampalataya because faith is taking God at His word. At saka tayo rin kikilos eh. Tama. Diba? Nandyan siya para mag-i-guide, pero tayo pa rin ang kikilos. Ito na lang, last na Kuya A. Kasi, yun nga, sabi ko kanina nun, medyo nahaplos talaga yung puso ko dun sa kwento mo na bilang bata. Parang literal na healing my inner child yung ginagawa mo ngayon sa anak mo. Yes. Ano yung mensahe mo sa anak mo ngayon? Well, mga anak, kung nanonood mo sila, inaabangan nila to eh. Hindi ko sasabing swerte kayo. You're blessed. You're blessed because kung hindi ko naranasan yon, ang service ko sa inyo ngayon, hindi nyo mararanasan din. Kasi what's lacking sa akin in the past, I'm filling it up sa lahat ng makakaya ko. Kasi buong buhay ko, ibubuhos ko para sa kanila. At syempre naman sa yung buting asawa Yes. na talaga namang napaka-supportive. Sumuporta sa lahat ng bagay. Oo. Sa aking asawa, yes, salamat sa Panginoon dahil partner kami niyan palagi. Kaya nga tinawag kaming VA couple eh. Kasi sa lahat ng panahon, sa lahat ng, kahit sa budget, hati kami. Kahit sa lahat ng nandyan siya, salamat sa Panginoon. Kasi kung ako lang mag-isa or hindi ko rin kakayanin. Because you cannot build a house pag broken. You can build something from broken pieces, but hindi mo kaya i-build yun pag talagang broken na. So, needs to be pick up the pieces and then tumayo, and then salamat sa Panginoon nandiyan yung asawa ko. During those days na nag-pick up ka ng mga pieces, no? Yes. So, Meron kailangan ka mo ng talagang partner. literal nakatuwang sa Katuwang buhay. talaga. At hindi ka iiwan.
Ay, nako, dahil dyan, maraming salamat sa iyong kwento. Oo. At tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Arnel Pios para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ito, Maraming Kuya A. salamat, Kuya A. Thank you. Kuya A, meron pa ito. Ito pa. Thank you. Mula naman po sa MX3, Wow. dito ako believe. Para po sa inyo yan. Thank you very much. Ito na, Kuya A. Kuya A, baka meron kang say sa mga panggap mo natin na talaga namang nakatutok at lalo na yung mga tawag niya to partner, yung mga tropa natin, mga VA din. Mm. Sige, go. Ayun, sana natuto kayo sa kwento ng buhay ko. Hindi lang naman ako itong may kwento sa mundo. Halos lahat naman tayo. So matutunan natin yung paano nila nalampasan, paano ko nalampasan. Hindi ako sumuko. Kasi meron akong prinsipyo na hanggat humihinga ako, lalaban ako. Yun. Yun dapat. Diba? Yun At ang ano pala, yung business nyo, Kuya Yes, A. Kuya A, yung inyong Facebook page at kung saan ka makukontak. Yung mga, i-recruit mo na sila. So, paki-follow po yung aming page, VA Couple. At saka yung aming pong page na Pio Solutions, aming pong kampanya. We are helping mga newbies. We are training actually Luzon, Visayas, and Mindanao. Wow. We have trained a lot of people na gusto nilang maging VA, especially gustong tumulong sa family. So, VA Couple po, paki-follow sa aming page. Yan, baka may gusto kang i-shoutout, Kuya A. Shoutout dyan. Ito, merong si AJ Santos. Kilala nyo ba to, sir? Ayun. AJ Santos, Kasama namin sa work, si Hello. AJ, kasama ko sa work yan. Timothy. Yan ang aming youngest son. Yung mga anak nila. Hi, nandito Timothy. rin. Love you, D. Ayan, Kuya A, go. Mag-shoutout ka na. sige po. Of course, Team Rizal, mga kasama namin sa Rizal, at saka si Mami MK, thank you very much. Siya talaga yung nag-encourage na ma-connect tayo dito. And sa aming mga friends namin dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, na mga na-train namin. Thank you very much. At saka yung aking mother-in-law, si sige Mama po, oo. Aleli. Shout out po dyan, Ma. At Hi. hindi ko ma-plug ang iyong negosyo dito. Sorry na. Bakit bawal ba? Ay, hindi naman. Ano lang Pwede. siya. Hindi, sige. Maluwag, mabait ang boss siya naman namin. Ano ba yung negosyo niya? Ha? Yung sa Imada. Oy. Sa mother. O, i-follow nyo na masarap yan. yun. Parang hindi kami- Ensaymada. Parang hindi tayo naniniwala hanggat di natin natitikman. Oo nga. Sige. Ang Tapos yung mother ko ensaymada. pala, yung mother ko nasa Negros siya ngayon, si Mama Milet. Hi po, Mama Milet. Hello po sa inyo. Good afternoon. Again, maraming salamat, Kuya A. Talaga Thank you naman. so much. Maraming salamat. Napakaganda ng kwento talaga. At, Yes. lalo na sa mga kabataan natin, partner, no? Kasi nowadays, yung mga kabataan natin masyado mapupusok. Yung mga nangyayari sa Pilipinas na yung mga kabataan, di ba? May mga nabilitahan tayo. Sana gayahin si Kuya A na may say. Oo, Ha? ang ganda ng say ni Kuya A today. Talaga, iba talaga. Gusto mo yung magkaka-rhyme talaga, no? May say talaga si Kuya A. So maraming salamat Kuya A. At yung mga panggapo natin dyan, syempre, panibagong istorya na naman tayo ng punong-puno ng inspirasyon. Correct. Dahil ito po ang MX3, talaga naman dito ako. Believe. Pero syempre sa programang ito, walang format ng success partner. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Muli po ako po ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lasses DJ. Ako po si Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito po ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!